Magandang araw po. Ako po ay si Annie Mamuwad. Bilang sa pag-celebra ng Women's Month, andito ako para magkaroon ng isang cooking demo gamit ang mushroom. Akin ay ibabahagi ngayon ang ating unang recipe ay ang burger mushroom patty. Ito ang mga sumusunod na ingredients. Ito ay ang mushroom na giniling. Ito naman ay ang loaf bread. And then breadcrumbs, potato powder, oyster sauce, soy sauce, seasoning, paminta, onion powder, at garlic powder. So ating pagsama-samahin lang ang mga sumusunod na mga ingredients. So ito, susunod na natin ang breadcrumbs. Ito ay ang potato powder. Isang itlog para pag-bind ng ating ingredients. Kailangan ibiyakin natin ang itlog, huwag i-direkta sa ating mga ingredients kasi para maiwasan kung may bulok. Hindi siya. Sunod natin ang loaf bread. Ito, kaya ako gumagamit ng loaf bread, ito ay para kumapit ang ating mga ingredients. Hindi kasi ako gumagamit ng extender na artificial. So ito, itong mga loaf bread, ito ay isang pamamaraan para mapag-bind natin ang ating mga ingredients. So ito siya. Ganito na ngayon ang ating pinaghalo. Ngayon, gagamit tayo ng isang hulmahan para magkaroon tayo ng burger patty. So, ito pwede natin gamitin as molde. So, pero gagamit tayo ng paper para maiwasan ang pagdikit-dikit ng ating mga hinulma. So once na ito na siya, depende sa inyo kung gaano karami ang inyong gagawing burger patty. So since ito, wala tayong mga ito ay gagamit tayo ng mga option natin kung wala tayong ibang mga pamamaraan. So ito, igawin natin para maglapat lang siya. So, ganito na ngayon ang ating burger patty. So, dalawang klase, dalawang sistema ang pagluluto nito. Pwede natin siya i-steam para humaba ang lifespan ng ating burger. Ngayon, pwede naman natin siya i-direkta, prito agad para makuha na natin ang ating niluto agad. So kung naka-steam siya, ganito ang texture ng ating burger. Kasi naka-steam na siya to. So maglalast ito ng aabot siya ng hanggang 2 weeks naka-frozen. Kasi ito wala akong mga additives dito kaya hindi ako pinipili ko na hanggang 2 weeks lang ating burger patty kasi hindi tayo naglagay ng mga additives. So kung mayroon siyang mga preservatives,
pwede ninyo yan i-store ng hanggang 2 months. So since ito ay wala siyang preservatives, hanggang 2 weeks lang basta naka-frozen. So pag iprito ninyo, i-defrost nyo na lang muna. So pwede natin siyang iprito. Isang menu pa yung gamit ang sisig. Ito ay ginamit, chicharon mushroom ito. So para tayo magkaroon ng sisig mushroom, yung mga durog-durog namin na mga chicharon, yun ang ginagamit namin pang sisig. Para hindi walang sayang talaga. So ang mushroom kasi napakagandang livelihood sa mga kababaihan. Dahil ang mushroom, pag ito'y ginamit ninyo na panghanap buhay, na matuto kayo mag-farming, walang tapon lahat. Kasi kahit ultimong mga stems niya, nagagamit natin. Nutrition value na makukuha dito, high fiber siya. At saka nagre-reduce din siya sa risk para sa cancer. So napakalakas ang mga vitamins na makukuha nito. At substitute siya ng protein para sa ating katawan. Napakataas din ang potassium na makukuha natin dito. Mas mataas siya kaysa sa banana. Yung natatakot yung iba, akala nila mataas ang uric. Hindi po. Mababa lang ang uric nito. So, ito, mainit na. Ganito lang kasimple ang ating mushroom burger. So mayroon na tayo ditong finished products na pwede na ninyong matikman mamaya. Itong aming buns ay made of mushroom powder din ito. So special ang aming buns na ginagamit para sa mushroom burger namin. Although kulay black siya, pero masustansya din siya. Ayan na. Susunod na tayo sa sisig siguro. So habang inaantay natin ang burger, gawin natin ang ating sisig. So ito, itabi muna natin ito. I-set aside natin ang burger patty na ginawa natin. Hindi lang burger patty, hindi lang sisig ang magagawa natin sa mushroom. Mayroon na kaming mga lumpia, mayroon na rin akong mushroom tocino. Ito, mayroon na rin akong Chinese kikiam na matitikman ninyo mamaya. Ito ay niluluto ko kanina doon pala sa ano. Ito ang Chinese kikiam ko. Ito naman ang tocino mushroom ko. So marami na tayong maluluto sa magagawa ng mga menu made of mushroom, oysters mushroom. So ito ngayon, gumawa ako, kagabi lang pala, gumawa ako ng lumpia. Mushroom lumpia. Naka-sealed.
Parang ayaw niya magpakita. So, ito si mushroom lumpia ko. Ito yung niluto ko rin kanina dun sa taas. So, matitikman nyo to lahat maya-maya. So, ngayon, sa ating burger mushroom, gagamit naman ako dito ng fresh na onion. Fresh na garlic pala. Mas masarap kasi ang mga fresh na garlic at fresh na onions kaysa sa powder pag niluluto sa ating sisig. So sa cooking kasi walang eksaktong measurement kasi yan depende talaga sa panlasa ninyo yan. Maliban na lang dito kasi sa mga burgers na yan, kailangan natin sukatin talaga. So ito sa ating gagawin na na sisig, ito ay magdidepende sa panlasa talaga ng kakain. So hindi tayo magdepende sa sukat. So kukunin na natin to at ito ay luto na. So ito nilagay na namin dito. Ito na ngayon ang ating finished product na mushroom burger. So ito hindi na natin kailangan to itapon kasi pwede natin dito tayo mag-isa. Gagamit ako dito ng puting onion kasi para mas masarap ang onion kasi na puti kasi mas matamis pag ginagamit natin sa sisig. So napansin nyo, hindi ako gumamit ng butter or mantikilya. Kasi sa ating mushroom kasi, may sariling umami kasi si mushroom. So hindi natin kailangan dagdagan ng mga pampalasa. Ito, kakalahatiin lang natin kasi ito, pwede natin i-sprinkle mamaya sa taas. Nakita ninyo ito ay mga durog-durog ng chicharon namin. So wala kaming tinatapon sa ginagawa namin, pinaprocess naming chicharon kasi kahit mga durog na chicharon, napapakinabangan namin kasi ginagawa pa rin namin ng ibang mga menu. Simple lang ang ingredients nito. Mayroon ka lang sibuyas, bawang, liver spread, sili, okay na. Pwede nyo na siya makain. Pero yung iba kasi naglalagay ng mayo. Pero pwede din naman wala. Itong ginagamit kong chicharon na to is plain lang siya. Wala kaming flavor na dinadagdag sa kasi pag durog kasi mas masarap yung plain lang, walang lasang ibang mga flavoring. Yung apoy. So maglagay ako ng oyster sauce. Sunod, seasoning. Pero ito kahit hindi ka naman maglagay ng seasoning, okay lang yun. Ito, mayroon na akong liver spread. Ito ay natin.
inuubos ko na para mas malasa siya. So yung iba naglalagay ng kalamansi kung gusto nila maasim-asim ang kanilang niluluto. Then, ito na. Dadagdag na natin ang sili. Ay, sorry. Naglag tuloy. Sumabit. So, ganun lang. Okay na siya. Pwede nyo na ito tikman. So, kung gusto niyo lagyan ng mayonnaise mamaya, mayroon tayo dito. So, ito na siya. So, pagkatapos nito, ipiprito ko ngayon itong mga nandito sa atin para matikman ninyo lahat. Sayang naman yung audience ninyo dito. Ito na po ang ating mga recipe. Maraming salamat. Happy Women's Month!